Akala nila hindi napapansin ng mga introvert. Yung saglit na katahimikang tumagal ng kalahating segundo na lampas sa normal. Yung ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Yung walang masamang ibig sabihin na komento na may nakatago palang talim sa loob. Akala nila ang katahimikan ay pagkalito, na ang pananatiling tahimik ay katumbas ng pagiging passive, na ang emosyonal na pagpipigil ay kawalan ng kamalayan. Yan ang unang pagkakamali, at siya ring pinakamapanganib. Hindi napapalampas ng mga introvert ang mga sandaling ito. Itinatala nila lahat ng to. Hindi emosyonal, hindi dramatiko, ngunit may parehong malamig na accuracy na parang surveillance camera na nagre-record ng mga galaw. At kapag nagpasya ang mga introvert na tumugon, hindi ito malakas, hindi ito dramatiko, ito ay precise. Niyayanig nito ang mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga reaksyon. Sapagkat ang pinakakinatatakutan ng isang manipulator ay ang mapagtantong ang taong inakala nilang mahina ay tahimik palang sinusundan ang buong galaw ng laro nang hindi man lang nagpakita ng baraha. Number 1. Ang power pause. Laging pinuputol ng toxic na mga tao ang sino mga nagsasalita. Sinasapawan nila ang ibang tao, ibinabaling nila ang usapan, ipinapakita nila ang dominasyon sa bilis at lakas ng kanilang boses. Pero sa mga introvert, may nag-iiba. Sila ay humihinto. Nag-aalangan ng isang saglit na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Hinihintay nila kung magmamadali ang introvert, hihingi ng paumanhin o magpupumilit punuin ng katahimikan. Ang paghinto na ito ay hindi kagandahang asal. Ito ay isang pagsubok. Karamihan sa mga tao ay nabibigo agad. Sobra silang nagpapaliwanag, kinakabahan silang tumatawa, pinapalambot nila ang boses para mabawi ang pag-aproba. Hindi yun ginagawa ng mga introvert. Hinahayaan nilang lumawak ang katahimikan. Walang pag-aalangan, walang verbal filler, walang pangangailangang ipaliwanag ang kanilang presensya sa conversation. Ang hindi alam ng manipulator ay hindi kailanman walang laman ang katahimikan para sa isang introvert. May naninirahan dito. Ang katahimikan ay nagiging bigat, pressure at salamin. At suddenly, ang paghinto ay hindi na pagmamay-ari ng manipulator. Kapag nagsalita na ang introvert, maikli lamang ito. Malinis, walang palamuti. Walang emotional cushioning, walang verbal submission. Dito nangyayari ang pagbabago. Nararamdaman ng manipulator na siya ay exposed. Hindi inatake, kundi nakita. Narealize nila na hindi nila ginawa ang paghinto upang kontrolin ang introvert. Ipinasa nila sa introvert ang isang sandata na hindi nila alam kung paano gamitin. At kapag na-realize ng isang tao na hindi ka pinapahina ng katahimikan, susubukan nila ang isang mas matalim na taktika. Number 2, ang backhanded compliment. Mas matalino ka pala kaysa sa akala ko. Tahimik ka pero nakakagulat ka. Hindi ko inaasahan yon mula sa'yo. Ipinahayag ng may ngiti, binalot sa deniability, papuri na may lason sa ilalim. Ito ay isang kilos ng dominasyon. Pinipilit ito ang target sa isang dilema. Ipagtanggol ang sarili at magbukang sensitibo o pagtawanan at lunukin ang insulto. Karamihan sa mga tao ay agad na nagre-react. Inaayos ang pahayag, ipinapaliwanag ang sarili, hinahanap ang emosyonal na balanse. Ngunit may mas nakakagambalang ginagawa ang mga introvert. Sila ay humihinto. Ang ulo ay bahagyang nakatungo, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pagsusuri. Hinahayaan nilang dumapo ng buo ang bawat salita. At pagkatapos, wala. Walang nakikitang sama ng loob, walang pagbibigay katiyakan, walang ginhawa para sa nagsalita. Kalaunan, minsan oras, minsan linggo, tumutugon ang introvert ng isang linya lamang. Nakakatuwang palagay yan. Yun lang, walang tone, walang escalation, walang follow-up. Binubuwag nito ang kaginhawaan ng manipulator dahil ang panlalait ay hindi binaliwala, hindi pinasimple o pinatahimik. Ito ay kinilala at pinansin.
naitala sa isip, naimbak sa memorya, nailagay sa kategorya ng layunin. Hindi nagmamadali ang mga introvert para manalo sa mga sandali. Tinitiyak nilang alam ng mga tao na ang bawat sandali ay naaalala. At kapag napagtanto ng mga manipulator na ina-archive ang kanilang mga salita, nagbabago sila ng taktika at nagsisimulang mag-overshare. Number 3, ang information trap. Magsisimulang mas magsalita ang mga toxic. Sobrang magbabahagi ng mga kwento, paglalabas ng mga personal na detalye, pag-o-offer ng vulnerability, hindi para mag-bond, kundi para magkaroon ng leverage. Akala nila emosyonal na tinatanggap ng mga introvert ang lahat. Mali sila. Nakikinig ang mga introvert strategically. Napapansin nila ang mga hindi pagkakatugma. Sinusubaybayan ang mga timeline. Naririnig nila ang pagbabago sa pagitan ng mga bersyon ng kwento. Hindi sila nang-interrupt. Hindi sila nakikipagtalo. Hindi sila agad nagre-react. Makaraan ng ilang araw o ilang linggo, kaswal lang na nire-write ng manipulator ang kasaysayan. Isang detalye ang napalitan, isang motibo ang nag-iba, isang kwento ang unti-unting nagbago. Hindi nakikipagtalo ang mga introvert. Kalmado lang nilang inuulit ang naunang bersyon, word per word. Neutral ang tono, hindi nagbabago ang ekspresyon. Dito tumatahimik ang buong silid. Hindi ito komprontasyon, ito ay paglalantad ng walang akusasyon. Bigla ang naiintindihan ng manipulator ang isang nakakilabot na bagay. Ang mga introvert ay hindi reactive, sila ay archival. Hindi nila hinahayaang manipulahin ng damdamin ang memorya. Hindi nila tinatanggap ang kaakit-akit na pagbaluktot ng nakaraan. Ang mga sinungaling ay nanginginig sa presensya ng taong naaalala ang lahat ng totoo, ngunit nananatiling tahimik at walang emosyon. At kapag nabigo ang memorya na kontrolin ka, emosyonal na nag-e-escalate ang mga manipulators. Number 4, ang emotional provocation. Tahimik na pangiinsulto, pampublikong panunukso, maliit na kahihiyan na nakabalot sa biro. Simple lang ang layunin, mag-provoke ng reaksyon. Isang kislot ng mukha, isang depensibong paliwanag, anumang bagay na magpo-probe ng emotional access. Pero wala silang nakukuha mula sa mga introvert. Walang nakikitang inis, walang pagbabago ng boses, walang spike ng enerhiya. Ito ay nakakagalit para sa mga nagpo-provoke, kaya mas pinipilit nila. Pero wala pa rin. At pagkatapos, walang announcement, walang paliwanag, umaatras ang introvert. Hindi na nakikipag-ugnayan, hindi na sumasagot, binawasan ang access. Walang komprontasyon, walang dramatikong exit, distansya lang. Dito nagsisimula ang panic. Dahil ang mga taong kailangan ng atensyon ay nakakaranas ng katahimikan bilang parusa. Walang audience, walang feedback, walang control. Hindi nagpaparusa ang mga introvert gamit ang ingay. Ang parusa nila ay sa pamamagitan ng pagkawala. At ang pagkawala ay hindi mapagtatalunan. Sa huli, napapansin ng mga toxic ang mas masahol pa kaysa sa pagtutol. Ang kawalan ng saysay. Number 5, ang huling realization. Nararamdaman ito ng mga toxic na tao bago pa nila maintindihan. Hindi na nag-a-adjust ang introvert. Hindi na nag-react. Hindi na naghahanap ng alignment. Mas kaunti na ang kanilang sinasabi, pero may precision. Pumipili na lang sila kung sino ang kakausapin. Kumikilos ng independent. Nararamdaman ng manipulator na hindi na sila kailangan. Dito tumatama ang realization. Hindi kailanman sinubukan ng mga introvert na manalo. Habang ang iba ay nakipaglaban ng lantaran, tahimik na nagmamapa ang mga introvert. Habang ang iba ay ginugugol ang enerhiya para patunayan ang dominasyon, nag-iipon ng mga introvert. Habang ang iba ay nagpapalala ng sitwasyon, ang mga introvert ay nananatiling matatag hanggang dulo. Hindi nila dinodominate ang silid, ngunit nananatili silang buo sa gitna ng kaguluhan. At sa pagtatapos ng laro, umaalis sila ng walang sugat. Nakakainis ito sa marami dahil hindi nakikipaglaban ng mga introvert ng lantaran. Hindi sila nagpapakita ng postura, hindi sila nagbabanta,
Hindi nila ipinapaalam ang kanilang intensyon. Sila ay nag-oobserba, sila ay nag-a-adapt, sila ay nagdi-disengage ng walang babala. Hindi mo mahuhuli ang taong hindi kailangan ng validation. Hindi mo makokontrol ang taong hindi nagmamadaling maintindihan. Yun ang tahimik na katotohanan na ayaw harapin ng karamihan. Hindi nagpapanggap ang mga introvert na hindi napapansin. Nagpapanggap lang silang hindi ka karapat dapat tugunan hanggang patunayan mo ang kabaliktaran. At sa oras na malaman mo kung alin ang totoo, tapos na ang laro. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Jonathan Mariano. Sabi niya, sa mundong to na puno ng kasalanan, mas pinipili ko talaga na manahimik sa isang sulok at tahimik na lugar yung walang nakakita. Minsan sa isang masid mo lang malalaman, sa likod noon puno ng kalungkutan. Hindi lang sa pagbabasa ng makalumang kwento, kundi sa personal na buhay at sa paligid. Gumagawa ako ng bawat awitin gamit ang ideya ng mga instrumento at sa totoong buhay. Hindi ako ganun ka-open pero binabahagi sa akin ng mundo kung ano ba ang tunay na ako. Mas mainam din na may nalalaman na ganitong klase ng pagsusuri. Salamat Sir AP. Sabi naman ni Kenneth sa Banal, grabe iba talaga kapag introvert ang isang tao. May mga gusto talaga sila na hindi alam ng karamihan. Weird man pakinggan pero may lalim. Relate na relate ako dito. Palagi ako nanonood sa mga videos mo at inaabangan ko ang mga bagong upload mo. Maraming salamat po sa iyo Sir AP sa magagandang mga content na ibinabahagi mo na may lalim at kabuluhan. At magandang gabi sa iyo and God bless. At ayon naman kay Michiko Tobayashi, silence is my fuel while solitude is my currency. Sa karamihan ng mga nabanggit, isa sa mga tinalakay dito ay ang hilig ko. Ang libro kung saan kapag hawak at binabasa ko yon, pagkamausisa at nginig ang nararamdaman ko sa kanila ng magkasabay. Hindi ko alam nung una kung bakit, ngunit dahil sa videong to, naunawaan ko kung ano sila at kung ano ang meron ako. Dahil sa katahimikan at kalaliman, totoong nakakapagproseso ako ng detalye at mas lalong humahatak ng atensyon ng mas malakas kaysa sa mga ingay ng paligid nila. Thank you ng marami, Sir AP. At shoutout din kila Stephen Jobs, Chan Dis, JV Santiago, Marie the Lightworker, Will Venlao, Annalyn Granada, Junjun Perang, Pumpkin Diamond, Patterson Gals, Jola Short Video, Cathy, Lorena Bintas, Ramlat, Aleftav Hers, at kay Renante Damgo. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.